Okay, so pagkatapos natin mag-obtain ng dalawang client natin, si desktop at si laptop, ay gagawin na natin yung susunod na step. Ang tawag dito ay folder redirection. Ano po ba ang folder redirection? Ang folder redirection po ay may kakayahan ng server na makita yung mga files ng client niya. So gagawin po natin yon. Kung meron mang files ang ating desktop at ang ating laptop, ay makikita yon ng ating server automatically. So ano ba yung procedure? First, kailangan natin maglagay ng folder dito sa ating server kung saan lalabas lahat ng files ng mga client natin. So ang ilagay nating folder ay pangalanan nating redirection. Okay, then ang kailangan natin gawin after natin mapangalanan or ma-rename, i-share po natin siya. Right click, then properties, punta ka ng sharing, then share. Then ita-type natin dito ay domain users. Medyo key sensitive, so key sensitive po siya, kaya itama nyo po yung spelling ng ating ilalagay. So uppercase ay dapat na uppercase, then may S sa dulo. Domain users po ang kailangan natin para may add natin siya. So pag hindi po ganito yung format, hindi po siya ma-add dun sa ating permission level, no? So i-add natin, makikita nyo bumaba na siya. So ang gawin po natin guys ay read and write, then i-share. After po nun, pindutin natin yung done, huwag kang aalis. Kailangan natin kuhanin yung network path ng ating folder. So na-highlight na natin siya, i-copy natin. Yan, then close. Simulan natin yung paggawa ng folder redirection. Na-share natin yung ating folder, kinuha natin yung ating network path. Ngayon, start na tayo. Paano po? Punta ka sa start button. Punta ka sa administrative tools. Pupunta ka sa group policy management. Okay? So ulitin ko lang. Punta ka sa start, administrative tools, group policy management. Then click mo. Makikita natin yung forest. Kailangan makita natin dito yung tinatawag nating OU. At kung maalala natin sa unang mga step natin, ang OU natin or organizational unit ay yung technician. So kailangan natin yung makita. So ito yung domain natin, kailangan natin ibaba. So makikita natin yung technician. Bakit sa technician? Kasi nandito yung dalawang user natin. So dito tayo gagawa ng tinatawag nating group policy. So i-click natin yung technician, then right click, create GPO. After natin ma-create ng GPO, papangalanan natin siyang folder. Then i-okay natin. Makikita nyo na yung GPO na ginawa natin dito sa ating folder. Then right click natin siya, edit. Then pupunta tayo ng policies, pupunta tayo ng Windows settings, pupunta tayo ng folder redirection. So ano ba yung mga kailangang i-redirect? Ang kailangang i-redirect guys is yung desktop at yung documents. So lahat ng files ng ating desktop ay makikita ng server at ang files ng document ng dalawang client ay makikita din ng server. Okay, so desktop, right click, properties, paki-click yung basic, then dito nyo ipipaste yung kinapi natin kanina na network path, paste natin, then huwag kakalimutan pumunta ng settings, i-uncheck yung grant. No, malalaman nyo mamaya kung bakit. So basta ang importante ay ma-uncheck natin yung grant. Then i-okay natin, then yes. Same with documents, right click, properties, piliin mo yung basic, paste mo yung network path, pumunta ka ng settings, uncheck mo yung grant, then okay. After po nyan guys, ay nagawa na natin yung folder redirection, pupunta na tayo dun sa dalawa nating client. Yung dalawa nating client ay si desktop at si laptop. Pupunta tayo doon para makita natin kung na-receive ba nila yung tinatawag nating group policy or yung GPO na ginawa natin. So punta tayo sa desktop saka sa laptop.
So nandito na tayo sa desktop natin. Anong kailangan natin gawin para ma-receive yung GPO na ginawa natin sa server? Pupunta tayo sa run, Windows R, type mo gp update space /force. Para mag-update yung policy na ginawa natin dun sa ating server, kailangan muna natin pumunta sa run at i-update yung ating GPO. So, hintayin natin yung loading ng ating CMD. Then nagpapa-yes, so enter natin. Then magla-log off, kailangan natin mag-log in ulit. So lagay lang natin yung password ng user 2. Okay, so nag-open na yung laptop saka yung desktop natin. Pupunta na tayo ulit sa server natin. Ano tayo ng server? Kailangan natin makita guys kung tumalab yung redirection. Kung maalala nyo kanina, folder lang ang meron tayo. Pero kailangan natin tingnan to kung magkakaroon siya ng laman. So open natin yung redirection. Makikita nyo guys, nagkaroon na ng user 1 at user 2. Pero kanina wala siyang laman, no? So paano nangyari yon? Kasi ni-redirect na natin siya dun sa mga user. So try natin yung user 1. Open natin. So sa desktop ng makikita natin yung desktop natin ay walang laman. Try natin maglagay. So naglagay tayo ng folder, automatic magkakaroon ng folder dun sa ating desktop. No, so try din ulit natin maglagay ng laman. So automatic mapupunta 'yon sa ating server, no? So kusang nangyayari 'yon kasi naka-redirect na yung ating desktop sa ating server. So lahat ng laman ng desktop at ng laptop ay makikita na ng server. Ganun po yung tinatawag nating folder redirection.